Kasi hindi na nag-uusap-usap sila. O ngayon, ang pinakahuli ito yung BICAM. Yan, opo, yan. Ang resulta ng BICAM, ay yung resulta ngayon, nung diferensya ng NAP, ng NEP at saka nung GAA, at isama mo na yung sinabi ko. At kapag ka binawas mo yung nangyari rito, malalaman mo kung ilan yung nandito sa BICAM. Nung kunin ko yung figura na nanggagaling kay dating Secretary Manuel Bunoan, sabi niya, yung allocable 450B. Laki. O isipin mo nga laki yun, ha? Yung leadership 100 B. Ang program 150. Pagkatapos yung diferensya 400B. So maihinuha mo na doon kung ano yung nanggaling sa BICAM. Ngayon, pag tinotal mo yun, 1 trillion ang sobra. Kanina nagsimula tayong mag-analyze. Tama, oo. Inassume na natin, ito na ang pangangailangan ng produkto, ng serbisyo, ng halos lahat ng mamamayang Pilipino. Ito na ang makakasapat. Maaring nagtis tayo ng konti, higpitan ng sinturon, o maluktot dahil yung kumot ay hindi masyadong mahaba. Pero ito na yung bale, kakayanin ng ating ekonomiya. Yan po yung NEP. Ito yung NEP. Gaya ngayon, 6.7 trillion. Di ba? 6.7. Opo, 6.7 trillion ang hinihinging budget. Opo. Nag-BICAM na, nag-usap-usap na, ano nangyari? 6.7 din eh. Opo. Ang nagiging problema, may nawala doon sa mga merong naidagdag. Hindi naman nababago yung kahilingan nila Sen, di ba? Nandun nga, merong magsasakripisyo doon dahil nga yung allocable, kailangan palitawin yung alin niya, 400 pesos. Tanggalin natin, ganito yung, kasi ito yung gusto ng mga ganito. Kaya nga nag-juggle eh. So, pagka naumpisa na yung pagpapalitan ng ganito, ito yung allocable. So, natupad yung allocable. Pero nagsakripisyo, yung dating inisip na para sa tao. So, naapektuhan pala yung proposal na galing mismo doon sa... Mawawala talaga eh. Kung naniniwala tayo na 6.7, yun ang talagang pangangailangan natin. Talagang ideal. Eh bakit merong allocable? Ba't merong unprogram? Ba't merong leadership? Di ba?